Tag-ulan na naman at marami na namang mga tanim ang nagkakasakit. Hello mga ka-agri. Kaya sa video na to, ituturo ko po sa inyo yung mga home remedies na pwede natin gawin para maiwasan natin na masira at magkasakit yung ating mga tanim na gulay. Kami na. Nandito po tayo ngayon sa aming backyard kitchen garden. May mga ilang crops po ko na nasira dahil po sa sunod-sunod na pag-uulan. Itong kamatis tsaka yung ilang pirasong talong. Ang suspecha ko dito sa kamatis, yung variety. May variety kasi na mahina sa tag-ulan. So kung gusto nyo pong magtanim ng kamatis ngayong tag-ulan, pwede yung diamante. Yan yung mga matitibay sa tag-ulan. Pero yung ibang mga crops ko walang problema. So ito lang talaga yung napuruhan. Isa po sa mapanira ngayong tag-ulan, yung mga snail. So ito yung punla ko na pechay. Inubos yung mga dahon. So pwede natin gawin para hindi sila kainin ng mga snail. Budburan nyo po ng abo. Yan. Kasi ubos ito. Halos wala nang natira. So, budbud nyo lang po doon sa lupa or paikot doon sa tanim. Pwede rin po paikot doon sa paso. Budburan nyo para hindi siya lapitan ng mga snail. By the way, itong mga snail na to, umatake to sa gabi. Kung gusto nyo siyang i-hunt, dala kayo ng flashlight, mga alas 7 ng gabi. Makikita nyo po yan nakakalat sa lupa, sa mga tanim. Doon sila active. Then sa umaga naman, nasa ilalim po yan ng mga paso, sa ilalim ng mga kahoy, yung mga lugar na mamasa-masa. So kailangan talaga natin silang i-hunt, no? Bawasan natin yung population nila para hindi sila maging destructive sa ating garden. Ang maganda dito sa abo, ito nakakatulong din para i-increase yung pH level. So kung may problema sa mga fungus, makakatulong po itong abo. Tapos itong abo na to, may content din to ng potassium, pampabulaklak, tsaka pampabunga. Isa pang common na sakit ngayong tag-ulan, yung pag-atake ng mga fungus. Yung paninilaw ng dahon, yung mga powdery mildew. So, ang solusyon natin dyan, napakasimple lang, baking soda. So, ito pong baking soda ay sodium bicarbonate. Nakakatulong po ito para pataasin yung pH level. Pangkontra siya sa mga fungus. Kasi yung fungus po naninirahan yan sa acidic environment. So, magtitimpla lang tayo ng baking soda. 1 teaspoon sa 1 litrong tubig. Yan. Magkaiba po yung baking soda tsaka baking powder. Ang gagamitin natin ay yung baking soda. Kasi yung baking powder, baking soda siya na may iba pang ingredients. Pero itong baking soda, pure sodium bicarbonate. Yan. So, lagay natin sa 1 litrong tubig. Haluin para matunaw yung powder. Tapos, pagka natunaw na, lalagay natin sa sprayer. So, graduin nyo lang po natunaw na kasi pwedeng bumara yan dito sa sprayer natin. So, lalagay nyo lang siya sa sprayer. Tapos, ipang-i-spray na natin sa mga dahon. So, pag-spray nito, yan o. Spray lang natin. So, tignan nyo itong kamatis, halos walang sakit. Itong okra, wala din. So, spray lang natin yan, pati doon sa sili. Tapos itong baking soda solution, nakakatulong din ito sa pest management. Kasi itong baking soda, kinakain niya yung exoskeletal ng mga insekto. Kaya namamatay at nababawasan yung kanilang population. Itong kamatis, huli na to talagang pasira na. So kahit sprayan natin, mukhang mahirap na makarecover. Talagang napuruhan siya ng sunod-sunod na pag-uulan. Mahina kasi yung variety na yan . Bibili ako ng diamante, yun ang itatanim natin. So far okay naman lahat. Itong pechay, sprayan din natin. Tapos itong
kalamansi. Itong sitaw natin, sprayan din natin kasi may mga insekto na may uod. Yan, pang pest control din natin. Kung makita nyo po may kulay dilaw na bulaklak, yan po yung aking natural insect attractant. So pinaparami ko yung mga beneficial insects, yung mga pollinator dito sa garden para dumami yung mga bunga ng aking tanim kasi maraming pollinators. Tapos itong mga pollinators ay predator ng mga peste. So mas less yung problema natin sa peste kung maraming mga kakamping kulisap. Yung next remedy natin, yung pagbibigay natin ng nutrients dun sa ating tanim. Palalakasin natin yung kanyang resistensya. So ito na po yung harvest natin nakaraan sa ating ginawang super fertilizer, yung pinagsama-sama natin yung mga concoctions, no? Ginawa natin na iisa yung pampabulaklak, pampabunga, yung seaweed extract, andito na lahat. So ito yung ilan lang sa harvest natin. Meron pa rin tayong naiwan doon sa pinaka-container natin. Ngayon titimplahin lang natin siya 2 tablespoon ito per liter water. Pero gagamitin natin kalahati lang. Yan. So ito kalahating litro. So 1 tablespoon lang yung gagamitin natin. Tapos haluin lang maigi. Tapos ilalagay natin sa sprayer. Yan. Kung wala kayong ganitong concoction, pwede po kahit anong concoction, yung fish amino acid, fermented plant juice, or fermented fruit juice, pwede nyo rin po ipagsama-sama kung nakagawa kayo ng ganong klaseng concoction. Or kung anong concoction lang yung meron, pwede na yun. Yan. So, spray lang natin sa mga dahon para mag-provide ng nutrients. Ang technique po dito sa pag-spray ng foliar feeding, kailangan po sa ilalim. Kasi nandito po sa ilalim ng mga dahon yung stomata o yung stomates. Diyan papasok yung nutrients. Tapos kailangan pino, yung pinaka-mist, yung gagamitin natin. Ayan, spray nyo lang sa mga dahon. Itong kalamansi natin, may mga bulaklak na. Ito, nakaraan wala pa yan Ayan, may bulaklak na malaki. Spray lang natin. Make sure na tatama sa ilalim ng mga dahon. So, sprayan lang natin itong talong. May isa pang problema sa mga tanim yung bacterial wilt. Yun po ay mga bakterya na nasa lupa. So, ang solusyon naman natin doon sa bacterial wilt, pag i-spray natin ng mga good bacteria, tulad ng effective microorganisms, yung IMO, yung indigenous microorganisms, yung trichoderma. So lahat po ng klase ng good bacteria, yung lactic acid bacteria serum. Yan. So pwede natin i-spray yan dyan sa lupa. So ang technique dyan, pararamihin natin yung good bacteria sa ating lupa para maiwasan yung mga bacterial wilt. Itong bell pepper natin, bugbog din sa pag-uulan nakaraan. Ganito yung dahon niya nakaraan. Yan. Pero ngayon, maganda na. So nakaka-recover na yung mga bell pepper natin. So sana po nakatulong yung information na to. Sana tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming! So sana po nakatulong yung information na to. Sana tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!